o pananaw ng kumpanya o ng management nito. Gayon din ang anumang opinyon o pananaw ng host o ng guest nito ay hindi sumasalamin sa opinyon o pananaw ng palatuntunan, management o ng nasabing network. Mga kababayan, ang oras 15 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! At makakasama nyo sa isa na namang edisyon ng Break Time. Ako po si Thea Petro Corpus. Hahalili mamaya si Ray Sibayan. Pero hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa ngayong malamig ang panahon pero mainit ang ating mga balita. Lunes na lunesan tayo. Birthday pa naman ni Mama Mary. Tapos ganito yung mga pasabog sa atin. What happened, Philippines? Oil price hike muling kasado bukas, pisong taas presyo sa gasolina at piso 40 sentimos naman sa diesel. Singil sa kuryente, tiniyak na maibababa bago matapos ang termino ni Pangulong BBM ayon yan sa Department of Energy. Senador Tito Soto iniluklok na bilang Senate President kapalit ni Senator Cheese Escudero. Mag-asawang Diskaya ibinunyag ang mga opisyal ng DPWH at kongresistang nagsilbing padrino ng mga proyekto. Mga kongresista at mga opisyal na inilaglag ng mga Diskaya isa-isang bumwelta at itinatanggi ang akusasyon. Dating Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez kulong sa Senado matapos patawan ng contempt. Isa pang mataas na opisyal ng DPWH sa Bulacan sinibak sa serbisyo dahil sa anomalya sa flood control projects. NBI tuloy ang investigasyon sa 15 kontratistang sangkot sa anomalyang flood control projects. Pangulong BBM lumagda sa 3 mahalagang kasunduan sa state visit sa bansang Cambodia. At retired Colonel Royina Garma hindi napigilang makalabas ng Pilipinas ayon sa Bureau of Immigration. Yan ang ating mga headlines at narito na ang detalye ng ating mga balita. Abiso sa lahat ng mga motorista, epektibo na po bukas, Setyembre 9, ang taas presyo sa mga produktong petrolyo. Ayon sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, piso ang itataas sa kada litro ng gasolina habang 70 sentimo naman sa kada litro ng kerosene at piso 40 sentimos ang oil price hike sa kada litro ng diesel. Ang dagdag presyo ay bunsod ng US sanctions laban sa Iran, pagtigil ng export sa refinery ng India at patuloy na airstrike sa Russia at Ukraine. Samantala naman, tinatrabaho na po ng Department of Energy ang pagbaba sa singil sa kuryente bago matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa panayam ng programa ng DZRH, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na target daw po nilang magawa ito bago mag-June 2028 maging ang katiyakan sa sapat na supply ng kuryente. Tinatabaho po namin yan lahat para ma-increase ang supply. Hindi po ganun kasimple kasi private niya ito eh. Pero ang aming tinatrabaho ay mabawasan po ang presyo ng electricity. Kaya inaayos namin kung saan dapat ang planta, ilang planta dapat kada isla. Kasi po kung malayo kinukunan mo, magiging mahal talaga yan. Kasi dadaan pa ng transmission eh. Samantala, sinabi naman ng kalihim na posibleng magamit daw po ang nuclear energy sa bansa
Subalit malabong ito ay matupad sa ilalim po ng kasalukuyang administrasyon. Gayunpaman tiniyag po ni Garin na tinatrabaho na rin ng ahensya para maging handa sa pagtanggap ng mga investors sa mga susunod na taon. Nuclear ba talaga? Wala nang pag-asa sa atin, Secretary? Ay pag-asa. Mangyayari at mangyayari yan kasi ito po ang isa sa pangangailangan ng bansa. Hindi lang po solar, hindi lang wind, kundi hindi lang na coal at diesel at lahat. Dapat kasi lahat na technology meron tayo. Ang hindi lang mangyayari siguro sa ngayong administrasyon. Pero tinatrabaho na namin po ang licensing nito, ang mga evaluation, lahat na training ginagawa na para mangyari na siya. Kung matuloy man siya, diba, may investor na tayo, ready na yung Pilipinas. Sa iba pang balita, formal nang nanumpa si Senator Tito Soto upang palitan sa pagkapangulo ng Senado si Senator Cheese Escudero ngayong araw. Una nang sinabi ni Soto na sa ambush interview na lumapit sa kanya ang mayorya ng mga senador dala ang napirmahang resolusyon na siyang nais nilang pumalit bilang Senate President. Narito ang panunumpa ni Senate President Tito Soto. May we proceed with the oath-taking of the newly elected Senate President, Mr. President? Please raise your right hand and repeat after me. I, please state your name. I, Vicente C. Soto III, Having been elected to the position of Senate President, having been elected to the position of Senate President, do hereby solemnly swear do hereby solemnly swear that I will well and faithfully discharge, that I will well and faithfully discharge, to the best of my ability, to the best of my ability, the duties of my present position the duties of my present position, and of all others I may hereafter hold and of all others I may hereafter hold under the Republic of the Philippines, under the Republic of the Philippines, that I will support and defend the Constitution of the Philippines, that I will support and defend the Constitution of the Philippines, that I will obey the laws, that I will obey the laws, legal orders, and decrees promulgated by the duly constituted authorities, promulgated by the duly constituted authorities, and maintain true faith and allegiance and maintain true faith and allegiance to the Republic of the Philippines, to the Republic of the Philippines, and that I impose this obligation upon myself voluntarily, and that I impose this obligation upon myself voluntarily, without mental reservation or purpose of evasion. So So help me God. So help me God. Congratulations, Citizen. Thank you, sir. Samantala, itinalaga naman bilang Senate Pro Tempore si Senator Ping Lacson habang magiging Senate Majority Leader naman si Senator Juan Miguel Mig Zubiri. Ang tanong, anong nagtulak sa ating mga senador upang iluklok muli bilang Pangulo ng Senado ang dating nang naging Pangulo ng Senado na si Tito Sen? Itanong natin mamaya kay Raymond at Paz. Ayan, ako po, nagkaroon pa ng assignment. Kay Raymond, pasensya na. I'm really curious, please. Samantala naman, heto pa, matitindi rin itong mga balitang ito. Ano po? Nilaglag na ho ng mga diskaya mga opisyal at mga mababatas na manoy nagmistulang mga baker o mga padrino at nakinabang sa mga proyekto ng gobyerno na ni-award sa kanilang kumpanya. Ang pahayag po'y ginawa ng mag-asawang Pacifico at Sara Diskaya sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee tungkol po sa iskandalong nilikha ng mga maanumalyang flood control project. Ilan po sa binanggit ni Pacifico Diskaya ay sina Congressman Roman Romulo ng Pasig, Party List Congressman Jojo Ang, Congressman Juan Carlos Atayde ng Quezon City, AGA Party List Congressman Nicanor Briones at Marcy Teodoro ng Marikina. Gayon din sina dating Quezon City Congressman Marvin Rillo at Caloocan City Congressman Dean Asistio. Nabanggit din ni Diskaya ang pangalan ni na House Speaker Martin Romualdez at Congressman Zaldico. Narito po ang bahagi ng pahayag ni Pacifico Curly Diskaya. Ilan sa kanila ay sina Terence Calatrava, former Undersecretary of Office of the Presidential Assistant of the Visayas of the Philippines, Kong Roman Romulo of Pasig City, Kong Jojo Ang of Uswag Ilonggo Party List, Congressman Patrick Michael Vargas of Quezon City, Kong Juan Carlos Arjo Aytayde of Quezon City,
Nicanor Nicky Briones of AGAP Party List, Congressman Marcelino Marcy Teodoro of Marikina, Congressman Florida Robes of San Jose del Monte, Bulacan, Congressman Leandro Jesus Madroño of Romblon, Congressman Benjamin Benji Agarao Jr., Congressman Florencio Gabriel Bemnoel of Anwar Party List, Cong Leo de Ode Tariela of Occidental Mindoro, Congressman Reynan Arrogancia of Quezon Province, Cong Marvin Rillo of Quezon City, Cong Teodoro Haresco of Aklan, Cong Antonieta Yudela of Zamboanga, Sibugay, Cong Dean Asisio of Caloocan, Cong Marivico Pilar of Quezon City. 21. Mayroon ding mga kinatawa ng ilang politiko na nakikipagtakbo sa amin upang manghingi ng porsyento kapalit ng mga porsyento ng mga proyekto. Ang mga porsyentong ito ay 25% ay ipinipilit sa amin bilang karaniwang kalakaran na wala akong kakainang tanggihan. Ilan sa kanila ay sina Regional Director Eduardo Virgilio of DPWH Region 5, Director Ramon Ariola III of Unified Management UPMO, District Engineer Henry Alcantara, DPWS Bulacan First, Undersecretary Robert Bernardo, District Engineer Aristotle Ramos of DPWS Metro First, Pasig City, District Engineer Manny Bulusan of DPWS North, Manila Deo, District Engineer Edgardo C. Pingol of DPWS Bulacan Subdeo, District Engineer Michael Rosaria of DPWH Quezon Second Deo. Karamihan sa mga kawani ng DPWH na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kaisaldi ko na dapat at least 25%. Haba naman listahan. Tapos na ba yun? O may mga to follow pa? Wow, kasi may to follow pa. Mga nasusunod na kabanata. Handa naman ang mag-asawang Diskaya na tumistigo sa flood control scandal. Ayon kay Pacifico Curly Diskaya, determinado sila na maging state witness sa skandalo na kinasasangkutan ng mga opisyal ng DPWH at ilang mambabatas. Ginawa ni Diskaya ang pahayag matapos niyang pangalanan sa Senate Blue Ribbon Committee ang mga sangkot sa matinding katiwalian sa flood control projects. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Kami nag-i-inspect sa lahat ng aming mga natapos na projects. Handa po kaming tumistigo ng walang pilit at kusang loob bilang state witness at sabihin ang lahat ng nangyayaring katiwalaan ng Kamara, DPWH at iba pang mga kawani ng gobyerno upang gawin ang tama. Kami ay lubos na humihingi ng tulong sa Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ng buting Chairman Senator Dante Marcoleta at kay President Bongbong Marcos para sa proteksyon at seguridad ng aming pamilya. Ang salaysay na ito ay kusang loob naming ginawa at walang sino mang pumilit na gawin ito. Sa katotohanan ng lahat ay nilagdaan namin ang salaysay na ito ng kusang loob at walang pumipilit. Samantala naman, kasabay po ng pagbubunyag sa mga kongresista at mga opisyal ng DPWH na muna'y sangkot sa katiwalian, isiniwarat din ng mga Diskayang sistematikong korupsyon sa pagpapatupad ng mga proyekto ng gobyerno. Sa hearing po ng Blue Ribbon Committee ng Senado, sinabi ng mga Diskaya na hindi sila makakilos o makakikilos o makagagawa ng anumang proyekto kung hindi magbibigay ng porsyento sa mga opisyal. Isiniwarat din ni Curly Diskaya na humingi muna si District Engineer Aristotle Ramos ng 30% mula sa kanilang mga proyekto para kay Pasig Congressman Roman Romulo. Pagdating ng 2025, si District Engineer Aristotle Ramos ang sumunod na nagpakilala na bagman ni Kong Roman Romulo kung saan 30% ang kanyang hiningi ay para kay Kong Roman Romulo. Sinabihan ko kay D.E. Ramos na masyado namang mataas, ngunit sinabi niya na walang magagawa dito dahil pondo ito galing sa unprogrammed funds at insertion galing sa taas. Yan muli mga kaibigan ng pahayag po ni Curly Diskaya.
Ayaw makulong kaugnay ng mga anomalya sa korupsyon sa DPWH flood control projects kaya nagnais maging state witness. Ito ang naging akusasyon ni Pasig City Mayor Vico Soto sa ibinigay na sinumpaang salaysay na mag-asawang Curly at Sara Diskaya sa Senate hearing ngayong araw. Ayon kay Soto, maraming inconsistency sa kanilang Senate testimony gaya ng nasa 2 to 3% lang umano ang kanilang profit kada kontrata sa ahensya. Katwiran ni Soto, paano magiging bilyonaryo ang mga Diskaya kung ganun lamang kaliit ang kanilang tubo sa mga proyekto. Kaya naman hinihikayat ng alkalde ang publiko na manatiling maging mapagmatsyag at huwag madala sa mga half-truths ng mga Diskaya at iba pang sangkot sa katiwalian. Samantala naman, isa-isa hong tumatanggi ang ilang opisyal at kongresista na idinadawit na Pacifico Curly Diskaya at si Sara Diskaya sa katiwalian sa mga proyekto ng pamahalaan. Pinabulaan ng po ni Congressman Roman Romulo ang akusasyon na mag-asawa na umano'y nanghingi siya ng kickback sa mga proyekto infrastruktura ng Alpha and Omega Construction Corporation. Maghahain naman na reklamong perjury si Marikina Congressman Marcelino Teodoro laban sa mag-asawang Diskaya dahil sa hindi naman daw siya ang nakaupong kongresista noong na-award ang kontrata sa kanila. Marin naman tinanggi rin ni Occidental Mindoro Congressman Leody Tariela ang paratang ni Curly Diskaya na pagkakasangkot nito sa maanumalyang flood control projects dahil naman sa DPWH lamang ang nagpapatupad daw po ng proyekto at hindi kongresista. Maghahain din ng libel charges si dating congressman at ngayon ay San Jose del Monte Mayor Florida Robes laban sa mga Diskaya dahil naman sa wala naman daw ghost project sa kanyang lugar. Gayon din ang depensa ni Romblon Congressman Leandro Jesus Madrona at sinabing wala siyang anumang proyekto kasama ang mga Diskaya. Ipagpapatuloy pa natin ang mga mainit na talakayan, may init na balita sa pagpapatuloy ng ating palatuntunang break time. Talaga. Umuulan, walang patumangga ang pagbuhos ng Kaya ulan. siguro lumuha kaninang langit. Lumuluha na ang langit. Siguro patakyan ng luha ni Mama Mary na awa na sa bansang Pilipinas. Happy birthday kay Mama Mary ngayon. Sabi nila pa na yung pag-greet nyo ng happy birthday sa akin pero hindi nyo pinagbubuti ang inyong buhay. Hindi kayo nagdarasal. Hindi kayo nagsisisi. Oo. Ayan, ngayon na. Oo. Nasa huli ang pagsisisi. Nako, hindi. Ngayon na ang sisihan. Ngayon na sisihan. Ngayon na ang turuan. Ngayon na ang turuan at kantahan. Di ba? Sinong nagwagi? Ako. Malalaman natin. Sana Pilipino naman. Ang mga Pilipino naman sana ang magwagi. Dapat taong bayan. Taong bayan. Pera diba? ng taong bayan ang inyong winaldas. Oo. Well. At pinagkakitaan. Depende kung sino ba. Oo, tuturuan pa eh. Kailangan magkaalaman kung sino talaga ang tunay. Diba? Ang tunay na culprit. Yan. Oo. Ang may pakana ng mga bagay-bagay na masasama. Yan na. Magagalit na naman ako niyan. Pilipinas! Chill ka lang, chill. Ilan po muna ang paalala? 33 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon. Mga kababayan, ng oras, 43 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon. RH Break Time! Standby sa ating mga reports. Mamigay muna tayo pampakalma ng ating mga tagapakinig, tagapanood ng 1,000 piso kung masasagot ng ni Kuya Deford Louie Mucho ng Pasay City ang ating mahiwagang katanungan. Kapag siya ay nakasagot ng tama, kapag may tama siya, meron siya agad 1,000 piso. Magandang hapon, Kuya Louie Mucho. Magandang hapon po, ma'am. Ayan, Kuya Louie, ano pong sasakyan nila ang dinikita ng DZRH sticker? Ano po, tricycle po, ma'am. Tricycle. Kayo po ay bumabiyahe sa ngayon? Opo, ma'am. Magkano na ba ang ano? Sa inyo po ba yung tricycle or bumaboundary po? Sa amin po. Wow, kala ko. So magkano pa boundary mo kay Mrs. kada araw? Wala po tayo nun. Ay, wala pa. Kuya Louie, matanong kita, anong himpilan ng radyo ang kauna-unahan at number 1 sa puso ng mga taga-Pasay? DZRH po ang number 1, ma'am. Maraming salamat, Kuya Louie Mucho. Hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa. Antabayanan lamang ang instructions sa iyo ng perlas ng radyo na si Wina Pearl kung paano nga ba makukubra ang iyong 1,000 piso. Congratulations! Congrats!
Ayan. At hindi nga papayagan ni House Speaker Martin Romualdez ang hayagang alegasyon ng walang basihan at name-dropping laban sa ilang miyembro ng Kamara. Sa statement, sinabi ni Romualdez na wala siyang kinalaman, wala siyang pahintulot, at walang basbas sa mga ganyang gawain. Reaksyon ito ni Romualdez matapos pangalanan ng mag-asawang Diskaya kasama ang 17 kongresista na umano'y sangkot sa kickback sa mga infrastructure projects ng DPWH. Git ni Romualdez, ang gumamit ng kanyang pangalan ay wala siyang kinalaman at kung ginawa nila yun para kumita, sila ang mga mandaraya at dapat na managot. Binigyan din ni Romualdez na walang sinuman ang kayang manuhol sa kanya. Samantala naman, tiniyag po ng Blue Ribbon Committee ng Senado ang kaligtasan ng mag-asawang Diskaya matapos pangalanan ng ilang kongresista at opisyal ng DPWH na sangkot umano sa katiwalian sa flood control projects. Sa pagdinig po ngayong Lunes, nagbigay po ng paliwanag si Committee Chairman Senador Rodante Marcoleta na kailangan munang makuha ang approval ng Senate President bago isa ilalim ang isang witness sa state protection. Nakipag-usap na rin si Marcoleta kay Secretary Boying Remulla at sinabing nakandang kagawaran na proteksyonan ang mag-asawa kapag napatunayan na sila'y hindi most guilty. Nung matanggap ko po itong sworn statement na ito ay kagad akong nakipag-ugnayan sa ating Department of Justice at doon po ay sinabihan ako ng ating kalihim, Boying Remulla, na pakisabi mo kanila na wag silang mabahala at nakahanda naman ang ating kagawaran kung sakasakaling sila ay mapatunayang hindi naman most guilty. Kasi po ang tuntunin sa ating state witness law or protection program, kailangan po ay mapatibayan natin na ang mga nag-a-apply ay hindi most guilty. Ibig sabihin, guilty ka, ngunit hindi ikaw ang pinaka-guilty. Kasi kung kayo po yung talagang pinaka-guilty, hindi po kayo magka-qualify. At puntahan na natin ang ating mga reports, revelasyon ng mga Diskaya tungkol sa mga politikong di umano'y sangkot sa maanumalyang flood control projects dapat masuportahan ng ebidensya ayon sa palasyo. I agree. Sabi nga nila dapat merong burden of proof, o di ba? RH14 Leth Narciso, Miss Leth, pakidetalya ang balitang yan. Ms. Thea Ray, bukas ang Malacanang na maisama sa investigasyon ng binubuong Independent Commission ang mga isiniwalat ng mag-asawang Sara at Curly Diskaya sa pagdinig ng Senado tungkol sa di umano'y mga kongresistang may kinalaman sa maanumalyang flood control projects. Sa press briefing dito sa Cambodia, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na ang nais naman talaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay malaman ang katotohanan sa usaping ito. Pero ayon kay Castro, hindi gugustuhin ng Pangulo ang name-dropping lang o pagbabanggit ng mga pangalan ng walang ebidensya. Kaya naman kailangan anyang masuportahan ng matitibay na ebidensya ang revelasyon ng mga Diskaya. Narito si Jose Castro. Maliban dyan, ano pa yung pwede nilang ibigay? Dahil sa statement na nakita natin o nabasa, lumalabas na parang sa kanilang statement, parang walang direkta. No, wala silang direktang pakikipag-usap sa ibang mga politiko na banggit. Parang sinabi lang na ganito, ito ay para kay ganito. Doon siguro magkakaroon, in a way, ng question kung paano niya magkakaroon ng link. So, kailangan yung link na maibigay nila ay matibay para talagang matuntun kung sino talagang pinaka-involved dito. Bukas rin ang palasyo na magbigay ng proteksyon sa mga Diskaya kung uubra sila bilang mga testigo. Pero ayon kay Jose Castro, kailangan muna anyang marinig ang kabuuan ng kanilang kwento at matimbang ang kanilang nalalaman base sa facts at data para masabing hindi sila nagiging selective, lalo't inamin ng mga ito na 2016 pa sila nagsimula na makakubra ng mga proyekto sa DPWH. Mula sa Phnom Penh, Cambodia, ito si Leth Narciso ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Thank you, Ms. Led, mula dyan sa Cambodia. At ngayon, natin ang alamin ng update mula po sa Senado. Ha? Excited Marami ako dyan. tatanong si Ms. Thea. Ha? Ating alamin sa report ni RH28, Lakay Raymond at Paas. Lakay Raymond. Ray, Ms. Thea, nagpasalamat si Senador Vicente Tito Soto III sa muli nitong pagkaluklok sa pwesto bilang Senate President. Sa kanyang privilege speech, binanggit nito na ang ating mga kababayan ay nagagalit at galit na sa problema ng nababalita ang korupsyon, lalong-lalo na't may kaugnayan dito sa flood control project. Sabi ni Senador Soto ay kanilang paninindigan ang pagbabantay sa proseso ng budget at ibinigay na halimbawa noon daw 2018 ay nanindigan ang Senado na doon sa kagustuhan na magsingit ng mga proyekto at merong na-veto noon na 75 billion pesos na para naman o na hindi pinayagan ng nakita ng Senado at ibinulong kay o sinabi kay noon ay Pangulong Rodrigo Duterte kaya't kanyang binito ito. Ganon din yung free tertiary education budget na nakita ni Senador Ping Lacson na palutang lamang at nahanap ito na mahigit 8 bilyong piso. At pangako na ito ay gagawin muli sa pagkakataong ito na sila ang nasa pwesto. Maliban kay Senate President Tito Soto na nahalal bilang Senate President ay naitalaga bilang Senate President pro tempore o siya yung number 2 man sa Senate ngayon, Senador Panfilo Ping Lacson at si Senador Juan Miguel Mig-Subiri naman ang siyang naging Senate Majority Leader. Pagkatapos ng acceptance speech kanina ni Senate President Tito Soto at na ay agad na nagmosyon si Majority Leader Zubiri na mag-suspend yung kanilang session at bukas na lang ito ipagpapatuloy muli. Sa aming panayam kay ngayon ay Senate President Tito Soto, sinabi nito na nagpasalamat siya sa pagkilos ng kanyang mga kasamahan sa minorya dahil sila yung kumilos para makakuha ng suporta sa siya ay mahalal bilang Senate President. Doon sa aking nakitang lagda ay 15 yung mga lumagda. So kung bibilangin natin ay merong 9 na out of the 24 ang maiiwan sa kabilang kampo na magiging minority. Pero hindi pa malinaw sa ngayon kung itong 9 na ito ay magiging buo na minority o kaya ay meron ding mga lilipat sa majority ngayon na nagkaroon na ng pagbabago sa liderato ng Senado. Pangunahin sa grupong nasa 9 na yon ay yung mga tinatawag na Duterte Group. Ito yung kinabibilangan ni Senador Bongo, Senador Bato de la Rosa, Senador Dante Marcoleta, Senador Robin Parilla at Senador Amy Marcos. Kasama nila doon si Senate President, dating Senate President Jesse Escudero, Jingo Estrada at Senador Joel Villanueva na naiwan doon sa kabilang grupo, pero hindi pa malinaw sa ngayon kung lahat itong grupong ito ay mananatili na nandoon sa minorya o kaya ay magkaroon ng usapan at maaring mapunta din sa majority dahil wala pang in-nominate kanina kung sino ang magiging minority leader dito sa Senado. Sabi ni Senador Soto, mag-uusap sila ngayon sa taas dahil ang tanong namin kung si Senador Rodante Marcoleta pa rin ba ang magiging magpapatuloy na chairman ng Senate Committee on Blue Ribbon Committee ay wala pa daw at dahil ngayon magkakaroon sila ng meeting, umakyat lahat sila at itong itong bagong majority para pag-usapan yung mga posibleng pagbabago sa chairmanship ng iba't ibang mga komite. Ayun, Lakay Raymond, nasagot mo halos lahat ng aking katanungan, especially dun sa mga chairmanship. Pero ang tanong ko, sino at ano ang tumulak para sa ating karamihan sa mga senador na pumirma bilang sa pagpapalit ng liderato dyan sa Senado? Yung itong issue ng problema daw sa korupsyon. Kasi parang lumalabas na nadadamay ang institusyon ng Senado doon sa issue ng corruption dahil hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat na merong mga umunoy senador na nakinabang din doon sa mga construction companies na nababanggit na nakakuha ng mga
malakihan at bilyones na mga flood control project. Ano naging reaksyon nila nung sinabi ng mga Diskaya na wala, di umano sa mga senador, ang kumubra from their projects? Walang, siyempre, yun kaya nga nagkakabiruan dito na dapat pangalanan mo din, huwag kang magiging mapili, yun ang pagkakabanggit. Pero di ba nung huli ay humirit si Curly Diskaya na maaring sabihin daw yon sa isang executive session kung sakasakali. Pero kahit na sinabi niya nung una na wala, ay yun ang, siyempre, you have to take the word on that. Kahit na yung iba, siyempre, hindi naniniwala. Hindi na-convince yung karamihan, kaya parang sabi na, parang may mali, kaya magbotohan tayo ng bago, ganon? Parang ganon ba yon in simple words? Mahirap namang isipin ng ganon dahil basta kung, siyempre, kung ano yung kanilang binanggit sa dito sa session pagdinig ng committee, ay yun ang ating titignan on the record kasi hindi na rin kami nagkaroon ng pagkakataon na magkaroon pa ng mga interview pagkatapos ng hearing dahil right then and there, ayun na, yung usapan dito agad kanina ay yung change of leadership dito sa Senado. So mukhang may puyatan ba kayo dyan ngayon sa Senado, Raymond? Kasi mag-meeting pa eh. Yun na yun. Tapos na. Tapos na. Tapos na yung hearing kanina. At nag-suspend na nga sila ng sesyon para mag-usap-usap. Parang mayroong majority caucus. Desisyonan nila kung kailangan pang magpalit ng committee chairmanship dahil mahalaga din yun. Lalong-lalo na ngayon. Siyempre, nagkaroon ng bagong realignment of forces dito sa Senado sa ngayon. How long does it usually take para ma-discuss kung magkakaroon ba ng changes sa chairmanship? Baka ngayon lang, baka bukas i-announce na yan. Kung sakasakaling magkakaroon pa ng change of leadership at siyempre magkakaroon pa ng maghahagil pa yung iba't ibang mga grupo kung anong mangyari. At malalaman din yung, I'm sure na yung maiwan na minority, yung wala doon sa napasama sa bagong mayorya sa ngayon, ay tiyak na mag-uusap kung ano rin yung kanilang susunod na gagawing hakbang. Nako, medyo makulay na naman dyan sa Senado. Maraming salamat sa iyo, Raymond Dagpaas. Mula dito sa Senado, isang makulay na araw ng Lunes, ngayong September 8, 2025. Nag-alay pala ng bulaklak dyan sa birthday ni Mama Mary sa Senado. Nag-alay ba sila ng mga bulaklak kay Mama Mary? Meron din. Kaninang tanghali nagkaroon ng misa dito sa pagdiriwang sa birthday ni Mama Mary. Pero siyempre kami hindi makaalis dahil tuloy-tuloy yung hearing kanina ng Senate Blue Ribbon Committee. Pagkatapos nasundan naman ng mainit na usapin. Ang maganda lang dito kanina doon sa change of leadership ay kita mo naman na sabi nga nila everyone was magnanimous, ika nga, na kumbaga gano'n naman kahit naman si Senator Chis Escudero, sabi niya tanggap niya na gano'n naman talaga na kapag wala ka na nung suporta ng mayorya ng mga kasamaan mo, wala ka na magagawa. You have to step aside. Pero in fairness, very calm nga. Wala nang mga iyakan or sigawan. Wala. Yun ang wala. Unlike nung pinalitan si noon ay Senate President Migs Zubiri, pumalit si Chis Escudero, talagang medyo matindi yung tension. Emotional. Parang lang. Normal kasi nagkaroon ng nung nakita rin ni Senador Chis Escudero na kulang na yung numero niya. Wala, nag-usap tinanggap na lang kanina para tanggapin yung i-turn over yung bagong leadership. And bilang bahagi ng kanilang usapan ay siya pa mismo nagpanumpa kay sa bagong Senate President Tito Soto bilang yung pagpapakita ng pagtanggap ng gentleman, walang sama ng loob, kundi talagang normal na proseso lang na nangyayari itong change of leadership dito sa Senado. Salamat. Maraming salamat Lakay Raymond. Salamat Lakay. Yan muna ang kaganapan dito sa Senado ngayong araw ng Lunes. Ito si RH28, Raymond Dagpaas para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Standby, Manang Milky, standby Edniel, standby Noche, and Diyos sa Cruzat. Ilan po munang paalala mula sa ating mga kaibigan.
RH Break Time! Ako, Bicol Party List Representative Elizalde Co nagsalita sa issue ng umano'y mga insertions sa 2025 GAA. Idetalye mong balitang yan, RH12. Milky Riganan, Manang Milky. Teatray, matapos ang ilang buwan din na pananahimik, nagsalita na si Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co sa issue ng pagdawit sa kanya sa mga anomalya na natuklasan sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Sa kanyang statement, sinabi ni Co na walang basehan at irresponsable ang mga akusasyon ng mga diskaya at tinawag niya itong politically motivated. Ayon kay Co, walang basehan na maibinunyag sa Senado na layuning lituhin ng publiko at ilihis ang pananagutan. Paliwanag ni Co na certify ang 2025 Zero Appropriations Act ng dalawang kapulungan ng Kongreso at nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos na veto rin umano ang ilang probisyon at inipit ang paglalabas ng pondo para sa mga proyekto. Pinunto ni Co ang validity ng 2025 GAA ay ang subject sa kaso ng Korte Suprema at ng Ombudsman. Dahil dito hindi muna siya magkokomento sa layunin nito bilang pag-iit sa karapatan na sumagot kapag inatasan na ng Korte. Sa alegasyon ni na Pacifico at Sara Diskaya, tumatanggap umano ng porsyento sina Co at House Speaker Martin Romualdez mula sa kickback sa mga proyekto na award sa kumpanya ng mag-asawa. Gaya ni Co, ito'y pinabulaanan na ng House Speaker. Si Co ay nasa Amerika pa rin dahil sa medical treatment at hindi pa bumabalik ng Pilipinas nang magbukas ang sesyon ng 20th Congress. Ako si Milky Riganan nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Milky. Samantala, pulisya daw po ay naka-heightened alert sa Metro Manila para sa Black Friday protests. Report mula kay RH52, Edniel Parosa. Edniel. Well, lunes lang naka-heightened alert na ang pulisya sa Metro Manila para sinasahang mga dagdag pang rally kontra drug control measures gaya ng kasalong Black Friday protests. Pulong pagkitaan sa kampanya. Sinabi ng SRPO spokesperson, Major Hazel Asilo, ang 2,500 at 50 tauhan sa mga maaring dausan ng kilos supporters na kabilang ng paligid ng batasang pambansa, Senado, Mendiola at tanggapan ng Department of Public Works and Highways. Paliwanag ni Asilo, ay 4 nagsisilang event na inamonitor mula sa open sources na gawin sa ng Biyernes sa Siyempre 12. Pero hindi pa batid ng pulisya kung alin sa mga ito ang may pasbas, ang may permit na mula sa mga lokal na pamahalaan. Tignan natin ang opisyal. Sa ngayon po, meron po tayong 4 na activities na inaabangan. Meron po tayong sa Manila, meron din po tayo sa EDSA. So ito po yung ating pamamana monitor, pero yung with regards po sa kung sino sa kanila yung may mga permits na is wala pa po tayo na-confirm. Brigadier General Rondo Franco, NCR pa lamang ang heightened alert mo TSP. Ako po, wala na si Edniel. Salamat, Edniel Parosa. Samantala, lumagda sa 3 kasunduan ng Pilipinas at Cambodia. Ang signing agreements ay pinagtibay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Prime Minister Hun Manet sa Peace Palace sa Phnom Penh. Ito ay mga sumusunod. Amendment ng Memorandum of Understanding sa pagitan ng PNP at Cambodian National Police para mapalakas ang kampanya laban sa transnational crime. Memorandum of Understanding sa pagitan ng Commission on Higher Education at Ministry of Education, Youth and Sport ng Kingdom of Cambodia at Air Services Agreement sa pagitan ng dalawang bansa. Samantala, pinasalamatan ni Pangulong BBM ang Cambodia dahil sa pagsuporta sa chairmanship bid ng Pilipinas sa 2026 ASEAN at sa pagnanais ng bansa na magkaroon ng non-permanent seat sa United Nations Security Council. Si Pangulong Marcos ay mananatili sa Cambodia hanggang bukas, araw ng Martes para sa maikling state visit sa nabanggit na bansa. Samantala, kinumpirma naman ng Immigration Bureau na muling lumabas ng Pilipinas si retired Police Colonel Royina Garma. Si Garma po'y naharap sa reklamong murder kaugnay ng pagkamatay ng dating PCSO Board Secretary na si Wesley Barayuga. Ayon po sa Imigrasyon, bumiyahe daw po si Garma patungong Kuala Lumpur, Malaysia, bilang turista kahapon September 7, isang araw matapos siyang dumating sa Pilipinas mula sa Los Angeles, California. Paliwanag po ng ahensya, bagaman nakalagay si Garma sa Immigration Lookout Bulletin Order, wala namang inilabas na hold departure order
o warrant of arrest laban kay Garma. At dumako na tayo sa ating showbiz news para kumalma naman ang ating mga tagapakinig, ang ating tagapanood. Tayo. Tama na. Masyado na daw makulay ang ating Lunes. Oo, masyado na tayong nabahiran ng kulay daw ng politika. Mga eksplosibong pangyayari. Yes, oo. Sa ano pa lang yan, upper house pa lang yan. Paano pagka nag-rebut ang mga nasa lower house? Jericho Rosales, Janine Gutierrez, sweet na nag-celebrate ng kanilang first anniversary as a couple. Idetali mo ang showbiz news na yan. Diyosa ng showbiz, Josa Cruzat. Josa. Miss Thea at Lakay Ray, nagpakilig ng husto ang celebrity couple na sina Jericho Rosales at Janine Gutierrez sa kanilang sweet celebration ng first anniversary bilang magkasintahan. Base sa Instagram post ni Echo, nagkaroon ng romantic getaway ang dalawa sa isang beach destination. Makikita sa video at mga larawan ang kanilang paglalakad sa tabing dagat, panonood ng sunset at pagsasaya sa malinis tubig dagat na tila ba eksena sa pelikula ang dating. Palitan pa ng matitinding sweet messages sina Echo at Janine online na agad nag-trending at umani ng kilig mula sa netizens. Todo suporta rin ang ilang kaibigan nila sa showbiz, gaya ni na Jolina Magdangal, Ria Atayde, Sara Labati, Benjamin Alves, Aaron Villaflor at Agot Isidro. Matatanda ang lumutang ang usap-usapan na tungkol sa kanilang relasyon noong July 2024 at agad kinumpirma ni Echo makalipas lamang ang isang buwan. Para sa Break Time Showbiz, ito si Josa Cruzado nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Miss Josa Cruzat. Maraming salamat sa inyong pagtutok sa aming palatuntunang Break Time. Nakasama niyo po ngayong Lunes na Lunes. Lunes na Lunes. Ang init-init kahit na maulan na maulan. Birthday ni Mama Mary. Celebrate mo natin ang kanyang yan ang pina-birthday niyo sa kanya. With prayers. Dapat naman talaga. Ipanalangin na lang po natin ang lahat ng mga nangyayari sa ating bayan para mabigyang linaw at maliwanagan ang lahat ng ating mga kaisipan. Nakasama niyo po ngayong araw na ito para sa isa namang edisyon ng Break Time. Ako po si Thea Petro Corpus. At Ray Sibayan, sangalan pa rin po nila kay Mayor Deo Macalma para pa rin po sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Susunod na ang balansyadong pagbabalita hatid sa atin ni Ka Henry Uri at Miss K. Karen Oyong.